Hello everyone, peaceful listeners everyone. Kumusta kayo? Isa na namang beauty pageant contestant ang nawawala. Magdag na naman ito sa ilang mga tao na hanggang ngayon ay mga missing pa rin. Katulad halimbawa ng mga sabonero na hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan kung nasaan sila. Sinasabing mga nasa 36 na saboneros itong mga nawawala. Bago itong nangyari sa Pampanga, may isang beauty pageant contestant din sa Batangas na si Catherine Camilon ang missing. Hanggang ngayon, wala pa ring balita kung may nakuha na ba silang person of interest or persons of interest dito sa kaso ni Catherine Camilon. Dati kasi meron silang person of interest, yung si Police Major De Castro, na sinasabi nga nakarelasyon ni Catherine Camilon. At itong police na ito ay sinasabing may sariling pamilya. Kaso nga lang, walang matibay na ebidensya na magdidiin dito sa Police Major na ito kung may kinalaman nga ba siya sa pagkawala ni Catherine. Kung kaya matapos itong ma-detain, ay pinalaya rin siya ng Batangas Police. Kumbaga, yung mga ebidensyang isinumito ay hindi sapat. Kahit pa sabihin na meron silang relasyon ni Catherine, wala itong pruweba na may kinalaman yung relasyon nila sa pagkawala ni Catherine. Kahit pa may mga pruwebang nagsasabi na totoo nga yung relasyon nila, pero hindi ito magtutukoy kung may ginawang masama itong police na ito kay Catherine. Dahil ang kasong ito ay tungkol sa pagkawala ni Catherine at hindi tungkol sa pagkakaroon nila ng relasyon. Sapagkat na sinasabi rin dati sa balita na may nakakita na yung mismong driver ni Major De Castro yung nakita ng gabing mawala si Catherine. Hindi pa rin ito pwedeng gamitin ebidensya, lalong-lalo na kung yung mga witnesses hindi sigurado dun sa tao. Kumbaga, sa isang kaso, kailangan sigurado beyond reasonable doubt. Hindi pwede yung mukhang siya nga, parang siya yung nakita ko, halos magkapareho ng hugis ng itsura at ng katawan. Hindi ko pwedeng ganun. Sa isang kaso, ang ebidensyang kailangan ay ebidensyang beyond reasonable doubt o walang bahid ng duda. So dapat lahat ng mga ebidensya ay dapat sigurado ka at hindi yung mga patsamba-tsamba lang. At ito yung nangyari sa kaso ni Catherine. Kung kaya hanggang ngayon, wala pa rin matukoy na persons of interest at hindi pa rin natutukoy kung nasaan ngayon si Catherine. At kamakailan lang, isa na namang beauty pageant contestant ang nawawala sa Pampanga na kinilalang si Geneva Lopez, isang kandidata sa Mutya ng Pilipinas, Pampanga. Kasamang missing ni Geneva ang kanyang boyfriend na Israelite na si Yitzhak Pohon. Si Geneva ay sinasabing 26 to 27 years old at yung kanyang sinasabing boyfriend na ibang lahi ay 37 years old. Nung ibalitang missing ang dalawang ito noong June 21. Ang huling paalam kasi ni Geneva sa kanyang pamilya, may kikitain siya na tao at titingnan nila yung agricultural land na bibilhin nila. Sinasabing mga nasa 20 hectares na itong agricultural land na titingnan at bibilhin ng magkasintahan. Sinasabi nga na ang lokasyon nitong bibilhin nilang property nasa Tatak. Sinasabi nga ng pamilya ni Geneva na ito na yung huling pag-uusap nila. Ano silang narinig pagkatapos nito tungkol kay Geneva. Doon sa kapulisan, oo nga na pumunta ng Kapas Tarlac itong magkasintahan. Kinita nga nila yung sinasabing middleman. Kumbaga ito siguro yung ahente ng property na bibilhin nila. Pero ayon sa interrogation ng mga polis dito sa middleman na ito, sinasabi ng middleman na matapos daw nilang puntahan yung property na kung saan hindi naman daw sila nagtagal doon, ay nagkahiwalay na sila. So hindi na alam kung saan pumunta at kung anong nangyari doon sa magkasintahan. Then the following day, noong madaling araw, alas 2:30 ng madaling araw, katanggap ang kapulisan ng report na may nasusunog na sasakyan doon sa Kapas Tarlac. At nalaman nga na itong sasakyan na ito ay isang Nissan SUV ay ang sasakyan ginamit ng magkasintahan nung pumunta sila para kitain itong middleman at pinuntahan yung property na bibilhin nila. Pero dito sa nasunog ng SUV, walang mga bangkay na nakita. Ang nakita dito ay ilang dokumento ni Geneva Lopez, katulad ng kanyang hindi gaano nasunog na pouch, ganun din ang ATM na sinasabi, at may picture din. Meron din daw sinasabing gadget na nakita doon na nasunog, pero walang bangkay na nakita. So hanggang ngayon, nangangala pa rin ang ebidensya ng kapulisan para matukoy kung nasaan na nga ba itong magkasintahan, kung sila ba ay buhay pa or patay na. At kung halimbawa wala na nga silang mga buhay, sino ang may gawa nito sa kanila at ano ang dahilan
para gawan sila ng krimen. Isa rin itong mahirap na investigation na gagawin ng mga kapulisan dahil unang-una, clueless din nga sila. So ang tanging pwede nilang gawin sa ngayon ay i-backtrack base sa mga CCTV, sa mga kuha ng CCTV, kung saang area man na may CCTV na nadaanan ng sasakyan nitong magkasintahan para makita kung dalawa lang ba sila sa loob ng sasakyan pagkatapos nilang maghiwalay ng sinasabing may daman. Kasi kung baga pala isipan din kung bakit kailangan sunugin yung sasakyan pero hindi naman kasama doon yung magkasintahan. So ang tanong ngayon, nasaan si Geneva Lopez ang kanyang Israeli boyfriend? Siguradong tutulong din sa investigation nito. Malamang ang bansang Israel dahil citizen nila itong isa sa mga nawawala. Hirap nito mga nangyayari sa mga missing persons dahil dahil kumbaga puro clueless ang ating mga authorities. Wala silang makita o maituro na dahilan o mga persons of interest na pwedeng sangkot sa mga krimen na ito. Nakakaawa rin yung mga magulang at pamilya ng mga biktima. Dahil kumbaga, hanggang ngayon, umaasa sila na makikita nilang buhay pa yung kanilang kaanak. And at the same time, syempre, natatakot din sila na pwedeng wala na ng mga buhay itong mga kaanak nila dahil wala na nga silang balita sa mga ito. Hindi kasi masasabing kidnapping ang nangyayari. Marami namang hinihinging mga ransom sa mga kaanak. So, i-rule out na dito yung sinasabing kidnapping. Pwedeng personal damage ang mga nangyari dito. Kumbaga, baka may galit o di kaya ay may interest. Kaya sila ginawa ng mga krimen. Ang nangyari sa mga Sabuneros at kay Catherine Camilon, wala pa rin balita. Hindi tayong alam kung ano na ang mga kaso ito. Ngayon, may bago na naman. This time, ganun din. Yung mga significant developments na makapagsasabi na masosolve itong mga kaso ito. Pero umaasa pa rin tayo siyempre. Hindi natin mga authorities naman para mabigyan ng hustisya at matagpuan itong mga missing persons na ito. And this is all for you mga kaibigan. Mag-ingat po tayo lagi. And once again, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Hanggang salamat sa inyong mga suporta sa PUA. Ingat po kayo lagi. Amping mo ka naman.